Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Dati, sinasabi nila na ang Pilipinas ay mahina pagdating sa military power, kulang sa armas, kulang sa depensa, at umaasa lang sa allies. Pero ngayon, ibang usapan na. Dahil may konting laban na, may missiles na kayang tumama sa target ng ilang daang kilometro, may fighter jets na kayang makipagsabayan sa modern air combat, at may mga barkong pandigma na handang ipagtanggol ang West Philippine Sea kapag dumating sa punto ng kagipitan. Ang tanong, handa na ba talaga ang Pilipinas sa modern warfare? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, make sure to subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga ganitong klase ng content. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang makabagong kagamitang pandigma ng Pilipinas mula sa himpapawid, karagatan, hanggang sa lupa, at kung paano nito binabago ang depensa ng bansa sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Simulan natin sa himpapawid. Isa sa pinakamalaking upgrade ng Philippine Air Force ay ang pagdating ng FA-50 Fighting Eagle. Ito ay isang modern light fighter jet na may kakayahang mag-intercept ng kalaban, mag-launch ng precision-guided missiles, at magsagawa ng air patrol missions. Hindi man ito kasing bigat ng F-16 o F-35, pero para sa Pilipinas, malaking leap na ito, at hindi man ganun karami, pero may malaking ambag na ito. Kasama rin dito ang A-29B Super Tucano na ginagamit sa close air support, lalo na sa mga operasyon laban sa insurgents. At para sa heavy lifting at troop deployment, nandyan ang S-70 Black Hawk at ang attack helicopter na T-129 attack na powerful at hindi magpapahuli sa mga modern attached helicopters. Pero ang tunay na game changer sa himpapawid, ang air defense system na Spider Air Defense System. Ito ang magsisilbing shield ng bansa laban sa incoming aircraft at missiles. Sa dagat naman, dito lalong umiinit ang laban, lalo na sa West Philippine Sea, kaya hindi nagpakahuli ang Philippine Navy. Isa sa pinakamodernong barko natin ay ang BRP Antonio Luna FF-151, isang guided missile frigate na may anti-ship missiles, radar systems, at anti-submarine capabilities. Pero hindi lang yan. Dumating na rin ang mas advanced na Miguel Malvar class frigate na mas modern at mas lethal. Nitong taon ay dumating naman ang pinakabagong barko na BRP Raja Sulaiman. At syempre, hindi mawawala ang amphibious assault ship na BRP Davao del Sur, LD-602, na kayang mag-deploy ng tropa at kagamitan sa anumang bahagi ng bansa. Pero ang pinakanakakatakot sa lahat, ang BrahMos missile system. Isang supersonic missile na kayang lumipad ng halos 3 beses ng bilis ng tunog. Ibig sabihin, bago pa makareact ang kalaban, ay tatamaan na sila kung malupet ang naka-assign na gumamit dito. Sa lupa naman, tuloy-tuloy din ang modernization. Nandyan ang Sabra Light Tank, isang modern light tank na kayang makipaglaban sa armored threats. Kasama rin ang mga armored vehicles tulad ng M113 at iba pang troop carriers. Para naman sa long-range firepower, meron tayong Atmos 155 mm howitzer, isang artillery system na kayang tumama sa target mula sa malayong distansya. At syempre, hindi mawawala ang modern warfare tools
drones para sa surveillance, communication systems, at cyber defense capabilities. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang baril ang laban, kundi impormasyon. Ang pagkakaroon ng advanced communication system ay nakakatulong sa agarang depensa. Hindi rin nag-iisa ang Pilipinas. Sa tulong ng mga kaalyado tulad ng United States at iba pang kaalyadong bansa, lalo pang lumalakas ang military capability ng bansa. May mga joint exercises, shared technology, at deployment ng advanced systems sa rehiyon. Ibig sabihin, hindi lang sariling lakas ang puhunan natin, kundi pati strategic partnerships. Sana nga lang, hindi mang iiwan sa ere ang mga nasabing bansang kaalyado kapag nahaharap ang Pilipinas sa gulo. Sana, hindi lang tayo ginagamit para sa kanilang sariling kapakanan at sariling interes. Sa kabuuan, malayo na ang narating ng Armed Forces of the Philippines. Mula sa pagiging under-equipped, unti-unti na itong nagiging modern at capable fighting force. Pero ang tunay na tanong, sapat na ba ito para harapin ang mga banta sa hinaharap? O ito pa lang ang simula ng mas malaking pagbabago? Ikaw, anong tingin mo? Comment down below at pag-usapan natin yan. Tandaan, ayaw natin ng kaguluhan, masarap mamuhay ng tiwasay at mapayapa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, mag-subscribe at mag-share para mas maraming Pilipino ang maging aware sa lakas ng ating bansa. Maraming salamat po sa lahat ng ating top commenters, silent viewers, old at new subscribers sa patuloy na panunood at suporta dito sa ating munting channel. Pagpalain tayong lahat. Mabuhay ang mga Pilipino at mabuhay ang Pilipinas. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell